Kay maayong buntag sa inyong tanan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Para po akong ninervyos ngayon na biglang tinawag yung pangalan ko. Ano po? Hi, ako. Napakalaking hi po. Pero bago po simula ng paglalahad ng aming papel pananaliksik, ay humihingi po ako ng pagkakataon. Na unang-unan, maraming salamat po, Dr. Hope Yu, sa University of San Carlos, NCEA, at syempre ang aming dekano, si Dr. Bacalia, ang aming chairman na si Dr. Alvarado. Hindi ko na alam, ninervyos po talaga ako. Bakit kaya? Kaya ang paksang ilalahad ko sa inyo ay pinamagatang pagdalumat ng Banghay Aralin sa Filipino. Pero bago natin yurakin ang lalim ng pagdalumat ng isang banghay aralin, ay simulan muna natin ano nga ba ang kahalagahan ng pagplaplano. Lahat ng bagay ay kinakailangan simulan ng pagpaplano. Bakit nga ba tayo nagpaplano? Siguro para sabihin natin na meron tayong tuon, meron tayong direksyon. At sa paraan ng pagpaplano na yan, ay masasabi natin nagiging maganda, mahusay ang daloy, at maganda ang kinalabasan o resulta ng anumang gawain. Sa paglabas natin sa benyong ito o sugasaling ito o bago tayo pumasok, ay dumaan tayo sa mga daan. At nakikita natin sa daan na yan ang nagtataasang mga gusali. Sir Rajiv, mabuhay. Nervyos jud ni ha. Di ba? Nagtataasang mga gusali. At ang mga gusali na yan ay hindi basta-bastang binuo ang istruktura. Dumaan po yan sa mahabang pagpaplano. Dumaan yan sa pagbibigayan ng mga makabuluhang ideya ng mga taong sangkot diyan. Sapagkat ang pagpaplano ay kinakailangan ng isang proseso o mga hakbang para makita rin natin kung merong pagbabagong nagaganap. Unang-una, ano ba ang layunin ng gusaling iyan? Ano ba ang mga kagamitang gagamitin? Ano ba ang mga estratehiyang gagamitin? Paano sisimulan? Ano nga kaya ang mga paniniwala o mga pangkulturang paniniwala sa pagpapatayo ng mga gusali? Di ba? Iba pa nga yan, walang 13th floor. Mahadlok, yapon ta, kay nga no, ika-12, mo 14, patong huna-huna, yapon, 13 yun ni siya, bahalag 14. Di ba? Yan ay sa mga kulturang paniniwala natin. Pero kagaya ng sinabi ko, kinakailangan ng pagpaplano hindi lamang sa pangmadaliang pamanahon, kundi panghabang buhay o mahabang pagkakataon. Gaya ng Banghay Aralin sa Filipino, sinasabi natin na ang Banghay Aralin ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo at gayon din ng pagkatuto. Dito ay kasabay ang pag-unlad ng mga teorya ng edukasyon at ang pag-usbong ng iba't ibang pamamaraan sa pagbuo ng Banghay Aralin. Bakit? Sapagkat nais nating tiyakin na ang mga gawaing pagkatuto ay kinakailangang makabuluhan, mabisa, epektibo. At kinakailangan ito ay kontekstualisado at tumutugon sa pangangailangan ng mga estudyante at mga mag-aaral. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig kong sabihin na ang Banghay Aralin ay dapat may kabatiran sa pagsulat ng Banghay Aralin na dapat sanayin o bigyang kasanayan ang mga gurong tagapagsanay at ang mga nagsasanay. Ano ba ang layunin ng Banghay Aralin? Tandaan natin, ang gusali ay kinakailangan ng pundasyon. Ang pagkatuto ng mga estudyante sa hinaharap ay kinakailangan ng isang matatag na pundasyon. At ang pundasyon na yan ay nakasalalay sa mga gurong tagapagsanay at mga gurong tagapagsanay.
Di po ba? Mahirap tingnan kung paano gawin ang isang banghay aralin. Sapagkat hindi mo lang tinitingnan ano ang nilalaman nito. Hindi mo lang titingnan na ito ang gusto mong mangyayari. Hindi ka gumagawa ng isang banghay aralin dahil gusto mo sa pangsarili mo. Gumagawa ka ng isang banghay aralin para sa iyong gagawing pagtuturo at ano ang pagkatutong magaganap o magagawa nito na lilinang sa kasanayan ng ating mga estudyante. Di po ba? Kaya sinasabi po natin, sabi nga ni Al-Nasi, ang pagbuo ng isang banghay aralin ay isang mapaghamon. Bakit nasasabi nating mapaghamon o nagahamon? Nagahamon sa kadahilanang nakita natin ang pagbuo ng banghay aralin. Ang mga gurong nagsasanay, tagapagsanay, ay nahihirapan na pag-ugnayin ang ugnayan ng bawat bahagi ng banghay aralin. Paano pag-uugnayin ang layunin? Saan makikita ang layunin? Sa bawat bahagi. Ibig sabihin, paano ilalahad ang layunin sa pamamagitan ng paglalahad ng talakayan, ng paksa? Paano ilalahad ang pamamaraan? Ano ang mga gawaing gagamitin? Anong pagtataya? Ano ang gusto mong resulta sa sandaling nagawa mo ang banghay aralin? So kinakailangan po natin ng pagpaplano. Kung kaya sa konteksto ng pang-edukasyon, malaking papel ang ginagampanan ng matatag na curriculum, gayon din sa asignaturang Education Communication. Bakit natin sinasabing mahalaga ang papel? Ang edukasyon po ang daluyan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Ibig sabihin, malaki ang partisipasyon ng banghay aralin sa paraan ng pagtuturo para linangin, hubukin ang kritikal na kamalayan ng mga estudyante. Kinakailangang linangin kung paano mag-isip, magplano, o paano maging malikhain sa pagsasagawa ng iba't ibang gawain ang bawat estudyante. Yan ang mga bagay na kinakailangang gawin ng tagapagsanay at ng mga nagsasanay. Gayon din sinasabi natin, sa pagtuturo ng Filipino, hindi lamang ang wika at panitikan o kultura ang ating itunuturo o konsepto. Kinakailangan natin ihanda ang mga estudyante kung papaano natin sila magiging responsable sa hinaharap. Ano ang kaya nilang gawin sa lipunan sa komunidad. Kinakailangan ng integrasyon ng pangkalikasan. Kaya papasok po dyan ang Asian Development Report at yun din po ng UNESCO na sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pananaliksik, lumalabis na po o sumusobra na po ang problemang pangkalikasan, pangkomunidad. Nandyan ang lindol, biodiversity, climate change, baha, at iba't iba pa pong karanasan na kinakailangan na i-integrate natin ang mga kaalamang ito sa pagtuturo ng wika at panitikan. Kaya nga po, isinususog ng edukasyon ang Sustainable Development Goals, na kung saan papasok dyan ang quality education, papasok dyan ang climate change, papasok dyan ang pagpapahalaga sa tubig, sa kalikasan, para alam ng bawat na mag-aaral na hindi lamang wika at panitikan ang kinakailangan sa komunikasyon. Kinakailangan sa loob pa lang ng silid na aralan ay may pundasyon na ang bawat isa kung paano mapapahalagahan ang kalikasan. Yan ang dapat na ihanda sa mga gurong nagsasanay at sa paraan ng pagtuturo nila sa kanilang mga mag-aaral. So ito po ay napapala sa conceptual, theoretical, conceptual. Ginamit natin ang social cultural theory ni Vygotsky na nagsasaad na ang individual o bawat tao ay kinakailangan po ng partisipasyon o aktibong partisipasyon sa community. Ibig sabihin, kinakailangan nilang makipag-ugnayan sa ating komunidad, kung ano ang nagaganap sa ating lipunan. At mapapansin ninyo, nandyan po ang susunod na mga suliranin. Ang mga suliranin ay ang nilalaman ng banghay aralin ay sinuri. Makikita dyan ang mga palantandaan ng pagpapayaman at paglikha
sosyal, kontekstong pagkututo, malinaw na luwi ng pagkututo, panahon at kontekstualisasyon. Diyan din po ang paraan, ang makabuluhang ugnayan at ang antas ng integrasyon. Sasagutin po natin bawat isa. Next slide, please. Pero bago nating sagutin yan, ang mga kaugnay na literatura ay mapapansin natin ay napapaloob, yes po ma'am please, ay ang paghahanda ng mahusay na banghay aralin na may kaugnayan sa pag-aaral, pagsasana sa suporta ng pagpaplanong aralin, gayon din po ang pagpapahusay ng mga kakayahang pagpaplano sa aralin. Karagdagan dito na may kaugnayan po, paano po magiging gabay at suporta ang pagpapatibay ng kakayahang pagsulat ng banghay aralin, gayon at hamon at isatiya sa mga gurong nagsasanay. Sagutin na po natin ang mga sulirating ito. Ay, meron pa palang metodolohiya. So sa metodolohiya, ginamit po natin ang explanatory sequential na nakatuon sa paglikom ng kwantitatibong datos at kwantitatibong na kung saan ginamit ang ebalusyon, sinuri ang mga banghay aralin at ang kwalitatibo ang salaysay ng mga gurong nagsasanay at tagapagsanay. So naririto po, makikita niyo po sa kalidad ng banghay aralin na ang naging resulta sa unang suliraning nilalaman, social panahon, ay katamtaman, di mahusay, kailangan ng paunlarin, at di mahusay. Bakit kamo? Nakita po sa resulta ng pag-aaral na sinilalaman pa lamang ay may kaalaman sa pangapaksa, ngunit hindi pa rin po sapat ang pagpapalalim ng talakayan ng paksa. Sa social naman po, ay meron pong kailangang paularin sa kadahilanan ang mga gawain ay hindi masyadong tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. At sa pangatlo, kagaya nito, sa panahon, ang resulta ay di mahusay sapagkat ang kabuuan ng unit at yugto ay masyadong malimit. Hindi nagkakaroon ng malawakang pag-uugnay sa mga kaganapan. Ibig sabihin, nakatuon lang sila sa mga paksang pangwika o pampolitikan. May kulang sa integrasyon. So sa kabuuan masasabi natin, sa kalidad ng banghay aralin ay kinakailangan pa po nating pagyamanin, paunlarin at mag-isip ng mga isati at pamamaraan na mapapaunlad ang nilalaman ng kalidad ng banghay aralin. Ang pangalawa po ay ang paglalarawan sa paraan ng pagtuturo. Ito po ay nakatuon sa gurong tagapagsanay. So nagpapakita dyan sa resulta sa kasanayang pagtuturo, nilalaman, aralin, ay napakahusay sapagkat malawak ang karanasan ng turong ng gurong tagapagsanay. Sa paraan ng pakikilahok, masining na pagtatanong, pamamahala, ay may mahusay pa rin. Bakit mahusay? Siguro sa bilang ng panahon at karanasan, nagkakaroon na siya ng integrasyon. Ngunit lumalabas sa pagtataya, magaling siya magbigay ng mga gawain na hihimok sa kritikal na pag-iisip ng mga bata. Feedback, dito po ay may katamtaman. Sa pagpalagay natin sa dami ng mga estudyante na kanyang hinahawakan, ay nagkakaroon po ng pagkakaroon ng post at saka prepar conference. Nakukulangan ng pagbibigay ng mga kahinaan at kalakasan ng resulta ng pagtuturo. So sa kabuuan, makikita pa rin natin na maganda pa rin ang kinalabasan, ngunit merong kinakailangang linangin, ang feedback. Sunod po. So makaulang-ugnayan ng banghay at paraan ng pagtuturo, sabihin natin may makabuluhang ugnayan sapagkat kung makabuluhan ang nilalaman ng iyong kalidad ng banghay aralin, lumalabas rin magiging maganda ang paraan ng pagtuturo mo. Ngunit kung hindi maganda, ay nagkakaroon rin ng resulta na hindi magiging maganda ang mga pagkatuto ng iyong mga mag-aaral sa paraan ng pagtuturo. Ang panghuli po, ang integrasyon ng usaping pangkaligiran, pangkomunidad, pagbuo ng banghay aralin. Lahat po, nakikita ninyo sa mga palatandaan, kailangan ng paularin. Bakit kamo? Kulang na kulang sa integrasyon. Walang sapat na kabitang pagtuturo na magagamit ang mga kontekstong pangkalikasan. Kaya sa kabuuan, masasabi po natin, ano ba ang resulta?
Ang mga nagawang banghang aralin para sa mga gurong nagsasanay ay may kakulungan at nangangailangang paigtingin at paunlarin ang kanilang mga kabatiran sa paksa, gawain, paraan ng pagtuturo. Kung kaya, kinakailangan ng gamay sa pagbuo ng banghay aralin sa pagtuturo sa Filipino. Sinasabi na ang banghay aralin ay hindi lamang technical na gawain, kundi isang proseso na humuhubog sa silid-aralan bilang makatao, kontekstualisado at makalikasang kapaligiran. Ang mga disenyo ng mga araling Pilipino ay nauugnay o dapat iugnay sa mga usaping pangkapaligiran, lokal na karanasan at suliraning palipunan upang higit na maging makabuluhan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Last slide na lang po, andyan na po ang mga rekomendasyon, hindi ko na lang po babasahin. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad at hayaan niyo pong iwanan ko ang pahayag sa inyo. Wika ng kamalayan, kalikasan, may kinabukasan. Daghang salamat, maayong buntag.